At nagbabalik naman ako mga lods, at ito yung gagawin natin ngayon. Yan, so isang water dispenser. So meron siyang hot and cold. So magaan siya na water dispenser mga lods, so meaning wala siyang compressor na nagpapalamig dito sa kanyang tubig. So ang complaint na mangyari nito mga lods ay may hot water pero walang cold water. Ang gamit niya dito sa pagpalamig ng tubig ay cooling element. Yun ang tinatawag na thermoelectric cooler. So makikita natin yan later on. As of now ay check muna natin yung kanyang mga indicator kung umilaw ba ito para ma-check din natin yung kanyang power supply. Turn on ko. So hot water meron, cold. Okay, meron din. Tapos narinig ko yung pag-andar ng fan. Okay, so may fan ito mga lods. May umandar sa likod. Okay, so check natin sa likod mga lods. Buksan ko lang muna to. So ito na yung kanyang likuran mga lods. Meron siyang fan. Ito yung fan. So kapag may fan, cooling element ang gamit dito. Okay, ito. So ito lang yung papalitan mga lods. Yan. So meron siyang aluminum. Kadikit siya dyan. So part number niya ay TEC 1-12706, 6 amperes. Okay, so 6 amperes ito. Papalit natin. Ito yung papalit natin mga lods. Pareho ng number. Okay. So bago tayo magpalit, i-check nyo muna kung may supply dito. Obviously may supply naman ito kasi meron namang indicator doon sa harap. Pag i-turn on natin itong switch, may ilaw naman, so meaning buhay ang secondary. Ito may supply itong secondary, pero pwede nyo rin na i-check ito kung may 12 volts. So 12 volts lang supply nito mga lods. Papalitan, ito lang papalitan. So prepare ko lang to mga lods. Ang pagkabit nito mga lods ay hindi pwede mabaliktad ha. So ito yung luma niya, nakaganyan siya. Dito yung positive, dito yung negative. So ang pagkabit ay ganun din. Diyan ang positive sa right, tapos ang sa left ang negative. Kasi oras na mabaliktad nyo ito, ang lalamig ay itong aluminum. Tapos ang lalabas na tubig ay mainit. Kasi ang kabila nito, ito yung mainit, dito sa kabila ang malamig. Kaya nga may fan siya eh. May fan siya kasi dito ang mainit. Kailangan ng fan. Tapos ang nagpapalamig ng tubig yung kabila. So wag nyo na intindihin yung sulat. 'Di ba ang may sulat sa kanya ay ang kabilang banda nitong cooling limit na ito. Tapos gaya nito. So ito yung kanyang mainit, tapos dito yung malamig. So dapat nakaganyan siya. So ganyan ang posisyon niya. So pwede na natin tong kabit. Kabit ko lang to mga lods kasi medyo mahirap to. Maglagay tayo nito, nandito kasi yung butas between sa mga blade ng fan. So set up ko lang mga lods. Naandar ko na siya mga lods. So ang pagdetermine kung hindi nabaliktad ang pagkabit ng thermoelectric cooler, hawakan niya dito yung aluminum, ito dito sa ilalim, wag sa taas kasi may board dyan na high voltage ang primary, ito 20 volts na galing dito sa outlet. So mas okay pag dito sa gilid
at dito sa ilalim. So hawakan nyo lang yung aluminum. Pag mainit yung aluminum heatsink, mga 1 minute ma-feel nyo na mainit-init na siya. So tama ang pagkakabit nyo ng thermoelectric cooler. Kasi kapag nabaliktad, wala kayong ma-feel na init dito sa aluminum heatsink. Instead na uminit, lumamig siya. So baliktad yon. Okay, so 1 minute lang pakikinamdaman dito ang aluminum, mainit-init na siya. So ito, nahawakan naman pero feel mo na mainit. So tama ang pagkakabit kapag ganyan. So later on ay check ko ang tubig, mga ilang mga minuto lang, kasi mas medyo matagal pa lamigin ang tubig kapag ganito ang gamit kaysa sa yung may compressor. Okay.